Alam mo, Kuya Rex, hindi ko inakala na ang simpleng pagtitimpla ng kape sa isang madilim na bar ay magiging simula ng isang kwentong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maintindihan. Akala ko ang buhay ay parang sirang plaka. Paulit-ulit hanggang sa magsawa ka na lang. Pero dumating si Victor at biglang nagkaroon ng bagong tugtog ang aking mundo. Sa kwentong ito, ibabahagi ko sa iyo ang lahat. Ang pag-ibig, ang mga lihim, at ang katotohanang parehong nagbigay sa akin ng sakit at ng rason upang manatili. Ito ang kwento kung paano ko natagpuan ang aking sarili sa gitna ng isang pag-ibig na dapat sana'y hindi ko pinili. Ngunit siya namang naging dahilan ng aking paghinga. Kuya Rex, alam mo naman siguro kung gaano kasimple ang buhay ko dati. Gising sa umaga, pasok sa bookstore kung saan ako nagpa-part-time. Amoy ng lumang papel at tahimik na alikabok. Pagdating ng gabi, nagbibihis ako ng itim na bestida at nagpupunta sa bar kung saan ako ay isang server na may ngiting panindang bahala. 25 taong gulang na ako noon at ang tanging excitement ko lang ay kung may matitirang pizza sa staff room o kung may bagong dating na libro na mababasa ko ng libre. Wala akong reklamo, kuya. Kailangan ko ang pera para kay mama at sa pag-aaral ni Bunso. Simple lang ang buhay ko hanggang sa gabing iyon. Isang Huwebes, alas 8 ng gabi, ang bar ay hindi masyadong matao. Tahimik ang tugtog ng jazz at ang pulang ilaw ay bumubuo ng mahiwagang anino sa sahig. Nag-aayos ako ng mga baso sa counter nang pumasok siya. Si Victor, hindi ko siya agad napansin hanggang sa lapitan niya ako para umorder. Isang pale pilsen please, sabi niya. Ang boses niya ay mababa at may kayang pamilyar na init. Tumingala ako. Doon ko siya unang nakita ng malapitan. Siya ay matangkad, mas matangkad pa sa akin ng isang ulo. May malapad na balikat at brasong tila inukit mula sa bato. Ang kanyang buhok ay kayumanggi, magulo pero may estilo. At ang kanyang mga mata ay kulay tsokolate na tila may lalim na kailangan mong tuklasin. Hindi ko alam kung siya ay gwapo sa karaniwang pamantayan, pero mayroon siyang karisma, isang uri ng tahimik na lakas na tila humahatak sa iyo. Nang mapansin niya ang aking mga mata, ngumiti siya. Isang ngiting simple pero may epektong nakakagulat. Oo sir, nanginginig kong sagot. Habang inihahanda ko ang kanyang inumin, nagsalita siya muli. Bago ka ba rito? Parang hindi kita nakikita dati. He was making small talk. Alam mo naman kuya, isa ako sa mga taong ayaw sa small talk. Pero sa kanya, parang gusto kong pahabain ang usapan. Hindi sir. Matagal na ako rito. Sa likod lang talaga ako madalas. Sagot ko. Inilapag ang baso sa harap niya. Ah, kaya pala. He took a sip. Ako si Victor. Victor Valdez. Ipinakilala ko ang sarili ko. At mula noon tila hindi na natapos ang usapan. Nalaman kong siya ay isang gym instructor. 27 taong gulang. At kagagaling lang niya sa isang nakakapagod na araw ng pagsasanay sa mga kliyente. Sinabi niya na mahilig siyang magbasa, isang bagay na ikinagulat ko. Anong
binabasa mo ngayon? Tanong ko. Wala sa ngayon, sabi niya. Kailangan ko ng bago. Baka may ma-recommend ka. Doon nag-iba ang takbo ng gabi. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa bookstore kung saan ako nagtatrabaho at kung gaano ko kamahal ang aming maliit na seksyon ng mga lumang nobela. Nakinig siya ng may interes na para bang ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay mahalaga. Hindi ako sanay sa ganitong atensyon, kaya hindi ko maiwasang mamula. Ilang oras na ang lumipas nang magpaalam siya. Salamat sa usapan, Lawrence. Sabi niya. Iniabot ang bayad na may kasamang sobrang tip. Baka magkita tayo sa bookstore balang araw. Natawa ako. Baka nga. At totoo nga, Kuya Rex. Makalipas ang 2 araw, isang Sabado ng umaga, pumasok siya sa bookstore. Namumukod-tangi siya sa kanyang gym attire sa gitna ng mga tahimik na mambabasa. Nakita ko siyang nagbabasa ng likod ng isang libro. Nakasimangot na parang nag-iisip ng malalim. Lumapit ako sa kanya. Nagulat ako. Pumunta ka talaga? Lumingon siya at ngumiti ang kanyang mukha nang makita ako. Sinabi ko naman naghahanap ako ng magandang nobela. Yung may plot twist. He winked. Tulad ng buhay. Mula noon naging madalas na ang kanyang pagbisita. Dadating siya sa bookstore pagkatapos ng kanyang morning shift o kaya naman sa bar. Sa mga gabing alam niyang duty ako. Nag-uusap kami tungkol sa kahit ano, mga libro, mga pangarap, ang kanyang mga estudyante sa gym, ang aking kapatid. Sa tuwing kasama ko siya, tila kumukupas ang pagod at paulit-ulit na ritmo ng aking buhay. Nakalimutan ko ang pakiramdam ng may kausap na talagang nakikinig, na tila interesado sa bawat detalye. Isang gabi habang pauwi na ako mula sa bar, hinatid niya ako. Madilim ang kalsada at ang hangin ay malamig. Lawrence, sabi niya. Biglang naging seryoso ang kanyang boses. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Tumigil ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Natutuwa ako sa tuwing kasama kita. Patuloy niya. I mean, sobra. Parang ikaw ang naging dahilan para mag-ibang mga araw ko. Inilapit niya ang kanyang muka at sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Gusto kong maging mas malalim pa ito, Lawrence, kung papayag ka. Sa gabing iyon, sa harap ng aking maliit na apartment, hindi ako nakasagot agad. Natakot ako, Kuya Rex. Natakot ako sa bigat ng kanyang sinabi, sa posibilidad na ang isang bagay na maganda ay maaaring mawala lang. Ngunit higit sa takot, mayroong panabik. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, may isang taong pumili sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sige, bulong ko. At doon nagsimula ang lahat. Ang unang buwan namin ni Victor ay parang isang panaginip na ayaw kong magising, Kuya Rex. Ginising niya ako sa umaga hindi ng alarm clock, kundi ng kanyang mga text messages na puno ng mga emoji at nakakatawang memes. Nagkikita kami sa kanyang apartment tuwing weekends. Isang maliit ngunit maayos na lugar na may malaking bookshelf at tanawin ang city skyline.
Si Victor ay iba pagdating sa bahay. Ang kanyang palaging seryosong gym instructor persona ay napapalitan ng isang malambing at maalaga. Siya ay magaling magluto, isang bagay na hindi ko inaasahan. Minsan, habang siya ay nasa kusina, niyayakap ko siya mula sa likod at mararamdaman ko ang pagtawa niya na umaalingaw-ngaw sa kanyang dibdib. At pagdating ng gabi, kuya, ang aming mga yakap ay nagiging mas matindi. Isang wika ng katawan na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang mga halik niya ay malalim at puno ng pag-aalay. Isang pagsasama na parehong ligtas at mapanganib. May mga gabing hindi na namin namalayan ang oras. Nawawala sa init ng aming mga katawan at sa ritmo ng aming paghinga. Ito ay hindi lamang tungkol sa laman, kundi isang pagbubuklod ng kaluluwa. Isang pagkilala na sa wakas ay may nakahanap ng paraan upang punan ang mga puwang sa aking puso. Hindi ko na kailangan pang magpanggap. Sa kanyang mga bisig ako ay si Lawrence. Walang maskara, walang takot. Ngunit gaya ng lahat ng magagandang bagay, may mga pagsubok na dumating. Hindi ko sinabi kay Victor ang buong katotohanan tungkol sa aking pamilya. Ang aking ina ay may sakit at ang aking kapatid ay nag-aaral sa kolehiyo. Ang perang kinikita ko ay halos hindi sapat. Minsan, umuuwi akong gutom para lamang may maipadala sa kanila. Hindi ko ito ikinuwento kay Victor. Dahil natatakot akong maawa siya sa akin. O baka isipin niyang kawawa ako at layuan ako. Isang gabi habang kami ay nasa kanyang sopa, nanonood ng isang pelikula, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Lawrence, may sasabihin ako sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay may kakaibang pagkaseryoso. Napatingin ako sa kanya. Ano yun? Alam ko na may itinatago ka. Sabi niya. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang pahayag na puno ng pag-aalala. Napapansin ko ang mga bagay-bagay, Lawrence. Yung mga araw na hindi ka kumakain. Yung pagod sa mga mata mo. Alam kong may problema ka. Gusto mo lang malaman na andito ako. Handang makinig. Hindi kita iiwan. Tumulo ang mga luha ko, Kuya Rex. Sa lahat ng tao, siya lang ang nakapansin. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang aking ina, ang aking kapatid, ang aking mga takot. Hindi siya natakot, sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Bulong niya. Tutulungan kita. At tinulungan niya nga ako. Hindi siya nagbigay ng pera ng direkta. Ngunit ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para makahanap ako ng mas magandang trabaho sa isang publishing house. Isang trabaho na nasa linya ng aking hilig. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. At sa mga gabing iyon, ang aming pagmamahalan ay naging mas malalim. Hindi na ito basta pagnanasa. Ito ay isang pangako. Ang bawat halik ay isang panunumpa. Ang bawat yakap ay isang kastilyo na itinayo laban sa unos ng buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng kaligayahang ito, may isang anino na hindi ko maintindihan. Si Victor ay may ugaling mawala sa loob ng ilang oras. Hindi sumasagot sa tawag o text. Noong una iniisip ko
Noong una inisip ko na busy lang siya sa gym. Ngunit isang gabi habang naghihintay ako sa kanyang apartment, hindi siya dumating. Makalipas ang ilang oras, tumawag siya. Ang boses niya ay tila pagod at malayo. "Pasensya na, Lawrence. May kailangan lang akong asikasuhin," sabi niya. "Ano yun?" tanong ko. Sinusubukang itago ang pagkadismaya. "Personal lang," maikli niyang sagot. "Magkita na lang tayo bukas." Magkita na lang tayo bukas. Hindi ako nasiyahan sa sagot na iyon, Kuya Rex. May kakaiba. Nagsimula akong mag-isip, ano ang itinatago niya? May iba ba siyang pinupuntahan? O baka naman may mas malalim pa? Ang plot twist ng aming kwento ay hindi pa dumarating, ngunit ang mga unang palatandaan nito ay nagsisimula ng magpakita. Nagpasya akong alamin ang totoo. Nagsimula akong mag-obserba, Kuya Rex. Hindi ko ginawa ito dahil sa kawalan ng tiwala, kundi sa takot. Takot akong mawala ang tanging magandang bagay na nangyari sa buhay ko. Sinundan ko ang kanyang mga galaw at napansin kong tuwing Martes ng gabi nawawala siya. Isang Martes, nagpasya akong sumunod sa kanya. Mula sa gym, sumakay siya sa taxi. Sumakay naman ako ng isa pa at sinabi sa driver na sundan ang kanyang sasakyan. Huminto kami sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang ospital. Bumaba si Victor at pumasok sa loob. Naghintay ako ng ilang minuto bago ako sumunod. Nakita ko siyang nakaupo sa isang silid, hawak ang kamay ng isang babaeng nakahiga sa kama. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha ng babae, pero kitang-kita ko ang pag-aalaga sa kanyang mga mata. Hindi ako makalapit. Nanlamig ang aking mga kamay. Ano ito? May sakit ba siya? Asawa niya ba ito? Kapatid? Nang lumabas siya, nagtago ako sa isang sulok. Tila pagod na pagod siya. May mga kulubot sa kanyang noo na hindi ko pa nakikita noon. Umuwi ako nang hindi niya ako nakikita. Buong gabi akong hindi nakatulog. Pinipilit na intindihin ang aking nakita. Kinabukasan, kinompronta ko siya. Pumunta ako sa kanyang apartment at bago pa man siya makapagsalita, direkta ko nang tinanong, "Sino ang babaeng nasa ospital?" Nanlaki ang kanyang mga mata. Nawala ang kulay ng kanyang muka. "Lawrence, paano mo nalaman? Sinundan kita kagabi," sabi ko. Ang boses ay nanginginig sa halo ng galit at sakit. "Sino siya, Victor? Mahal mo ba siya?" Umupo siya sa sopa. Lumubog ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Matagal siyang natahimik bago nagsalita. "Siya ang kapatid ko," sabi niya. Ang boses ay puno ng dalamhati. "Si Elena. May sakit siya sa puso. Inaalagaan ko siya mula noong bata pa kami. Ang mga panahong nawawala ako, iyon ay dahil may mga emergency siya sa ospital. Hindi ko sinabi sa'yo dahil natakot ako. Natakot akong mawala ka kapag nalaman mong may ganito akong pasanin. Natatakot ako na baka isipin mong masyado akong komplikado." Natigilan ako, Kuya Rex. Ang lahat ng aking hinala ay natunaw sa isang iglap. Hindi siya nagtatago ng ibang babae. Nagtatago siya ng kanyang sakit, ng kanyang responsibilidad. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Nanginginig kong tanong. Hindi ko alam kung paano.
Sabi niya. Lumapit sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Mahal kita, Lawrence. At natatakot akong mawala ka. Ang buhay ko ay magulo. Hindi ko alam kung tatanggapin mo ang gulo na ito. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko ang takot, ang pagod at higit sa lahat ang pagmamahal. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong mga sandali, kundi sa pagharap sa mga di perpektong katotohanan ng magkasama. Tanga ka, sabi ko, ngunit ngumiti ako sa kanya. Mahal kita, Victor. Kasama na ang kapatid mo. Ang iyong mga problema, ang lahat, hindi kita iiwan. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa aming yakap naramdaman kong gumaan ang bigat na dala niya. Nang gabing iyon, ipinakita ko sa kanya na nandito ako. Ang aming pagsasama ay hindi na lang tungkol sa pagnanasa, kundi tungkol sa pagtanggap. Ang aming mga halik ay naging mas matamis, puno ng pasasalamat at panibagong pangako. Ito ay isang bagong simula para sa aming dalawa. Ngunit ang plot twist na ito ay simula pa lamang, Kuya Rex. Isang linggo matapos ang pag-amin ni Victor, kami ay naghahanda na dalhin si Elena sa isang mas magandang ospital. Habang nag-aayos ng mga gamit si Victor, napansin ko ang isang lumang litrato sa kanyang drawer. Isang litrato ng isang babae at ng isang lalaki. Ngunit ang lalaki ay pamilyar. Siya ay ang aking ama. Si Victor, sa litratong iyon ay tila bata pa. Mga 15 taong gulang. Nanginginig ang aking mga kamay. Victor, sabi ko, ang boses ay halos pabulong. Sino ang lalaking kasama mo rito? Lumingon siya. At nang makita niya ang hawak ko, nanlaki ang kanyang mga mata. Lawrence, anak ko siya. He said, his voice barely a whisper. Ang lalaking iyon, ang aking ama, at ang babaeng katabi niya, ang iyong ina. Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Ang amo mo at ang aking ama ay magkapatid, sabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Ibig sabihin, tayo ay magpinsan? Ang salitang magpinsan ay tumama sa akin na parang isang bagyo, Kuya Rex. Biglang naging malamig ang paligid at ang lahat ng aming pinagsamahan ay tila naglaho. Sa isang iglap, umupo ako sa sahig, hawak ang litrato, hindi makapaniwala. Ang lahat ng aming mga halik, mga yakap at mga pangarap ay biglang nagkaroon ng mabigat na anino. Lawrence, pakiusap. Pakinggan mo ako, sabi ni Victor. Lumuhod sa harap ko. Alam ko ito. Alam ko na noong una pa lang. Iyon ang dahilan kung bakit ako nag-aalinlangan na lumapit sa iyo noong una. Sinubukan kong lumayo, pero hindi ko kaya. Mahal na mahal kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ko, ang mga luha ay umaagos. Bakit mo itinago ang katotohanan ito? Natakot ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Natakot akong mawala ka.
Natakot akong mawala ang tanging tao na nagpasaya sa akin. Alam kong mali ito. Alam kong labag ito sa batas ng lipunan. Ngunit, ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Hindi ko pinili na mahalin ka. Ngunit ginawa ko. At ngayon, handa akong harapin ang kahihinatnan. Kasama ka man o hindi. Hindi ako makapagsalita, Kuya Rex. Ang mundo ko ay gumuho, ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi nawala. Kung mayroon man, ito ay naging mas matindi. Ang sakit ay naroon, ngunit ang pagkakataong mawala siya ay mas masakit. Umupo ako sa harap niya. Hinawakan ko ang kanyang muka. Mahal kita, Victor. Sabi ko, ang boses ay tila hindi akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ngunit alam kong hindi kita kayang pakawalan. Hindi ko kayang isipin ang buhay na wala ka. Magkasama tayong haharap sa anumang pagsubok. Niyakap niya ako. At sa kanyang mga bisig, naramdaman kong ligtas ako. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw, Kuya Rex. Kinailangan naming harapin ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, at ang aming sariling konsensya. Ang pag-ibig namin ay naging isang lihim na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang lihim na aming itinago upang protektahan ang isa't isa. Ngunit sa aming mga pribadong sandali, ang aming pagmamahalan ay walang hanggan. Ang bawat haplos ay naging mas makabuluhan. Ang bawat halik ay isang hamon sa mundo. Natutunan naming mahalin ang isa't isa ng mas malalim, hindi sa kabila ng aming pagkakamag-anak. Ngunit dahil sa aming pagpili na manatiling magkasama. Hindi na namin pinansin ang pamantayan ng lipunan. Ang aming pamantayan ay ang aming kaligayahan. Makalipas ang 1 taon, Kuya Rex, maayos na ang kalagayan ni Elena. Nakahanap ako ng trabaho sa publishing house at nagbukas si Victor ng sarili niyang gym. Nakatira na kami sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Malayo sa mga mata ng mga taong humuhusga. Ang aming kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay sa amin. Isang hapon, habang nakaupo kami sa aming beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Victor ang aking kamay. Lawrence, alam kong hindi madali ang pinagdaanan natin. Pero alam mo ba kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito? Tumango ako. Dahil mahal mo ako? Ngumiti siya. Oo. Pero higit pa doon, dahil ikaw ang naging dahilan upang maniwala ako na may pag-asa pa. Na ang pag-ibig ay hindi nakikilala sa dugo, kundi sa puso. Hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng pangako, ng nakaraan at ng kinabukasan. Maaaring hindi kami perpekto, ngunit kami ay totoo. At sa mundong puno ng kasinungalingan, ang aming katotohanan ang naging aming kaligtasan. Ang pag-ibig na ito, gaano man ito kagulo at kakaiba, ay ang aming tahanan. At iyon na, Kuya Rex, ang kwento ko. Ang kwento kung paano ko natagpuan ang pag-ibig sa gitna ng isang bagyong hindi ko inaasahan. At hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang anuman sa mga sandaling iyon. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses
na mabilang ang ating mga tampuhan. Away batin natin, di na namamalayan. Heto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi, palagi. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Heto tayo, sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin. Natatangi kong dala